Now the question is, ang pinag-uusapan natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Anong ibig sabihin nito? That life in this world or in this earth is just temporary. Bilang mga anak ng Diyos, nandun ang provision ng Panginoon, nandun ang protection ng Panginoon, at nandun ang kanyang proclamation. Ano yung proclamation niya? That I will continue to bless you in spite of this suffering, in spite of this typhoon, in spite of these calamities. Why? Because you are in good hands. Nasa kamay kita. I will never leave you. I will never forsake you. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya never kayong magtatampo sa Diyos pag hindi kayo napagbigyan o hindi nangyari yung gusto ninyo. Sometimes, inaalaw ng Panginoon na hindi mangyari yung gusto nyo. Why? Because like a father, He knows what is best for us. Maring hindi para sa iyo yun, kaya hindi niya binigay. No? Sa inyong mga kabataan, ganun din. Marami pa kayong mga pagdadaanan ng mga pagsubok. But to achieve your goal, you have to trust God. You have to continue that the goodness of God is always there. Na hindi niya kayo pababayaan. At darating din ang panahon, yung kanyang blessings, mararanasan nyo. Now, ang sabi rito sa verse 6, sa kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Sa English, surely goodness and mercy. In other translation, love ang kanyang nilagay. Surely goodness and love shall follow me all the days of my life. Some people are running for blessings. Sila ang naghahanap ng mga biyaya. Pero dito, ang kabutihan ng Diyos ang siyang susunod sa atin, ang siyang makakasama natin, kaagapay natin. Ha? At hindi tayo magkukulang habang tayo ay nabubuhay. We will experience the flourishing life, the abundant life in this world. No? Marang hindi pa ngayon. Pero masasabi ninyo na parang wala nang kulang. May bahay tayo, may sasakyan tayo, tapos na yung mga anak. They are all professionals, may mga kanya-kanya ng pamilya. Nakakain natin ang gusto natin ngayon. Mamimili lang tayo. Chowking, Jollibee, McDonald's, Manginasal. Ang bihira. Dati, umaasa ka lang sa bigay, ayuda. Pero ngayon, sobra-sobra na. Buhos-buhos ang pagpapala, di ba? Now the question is, ang pinag-uusapan natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Anong ibig sabihin nito? That life in this world or in this earth is just temporary. Matatapos at matatapos yan. Kaya nga, ang maganda dito sa next verse, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Ayun ang maganda. Na yung shelter natin dito, yung pinahiram dati ni na Sister Julie na temporary shelter namin. Yes, nakuha na namin ngayon, nabili na namin. Pero hindi pa rin yan ang panghabang buhay. Pag namatay kami, wala na. Yung mga anak namin, bahala na sila. Pero dito ang sabi niya in English, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yun ang maganda. Na yung tupa, alam niya na meron siyang lugar ng pagkainan, tubig na batisan. But he was looking forward to a place where he will dwell in the house of the Lord forever. Kaya ito ang ating malaking pag-asa. Hindi ka man nagkaroon ng malaking bahay dito sa lupa. Pero dun sa bahay ng aking Ama, sabi ng Panginoon in John 14:1, are many mansions. Ha? Yun ang maganda. We will experience the eternal life in the presence of the Lord Jesus Christ who had sacrificed Himself
para tayo makarating doon sa langit. Kung wala si Jesus Christ, wala tayo. Gaano man kalaki ang bahay mo, sasakyan o whatever ng mga assets mo, kung wala si Kristo, you are nothing. Sabi nga ng John 15:5, without me, you can do nothing.